Namamana po ba talaga ang kalandian ng isang tao dahil napabayaan na kami ng tatay ko dahil sobrang takaw niya sa KEP? Dahil kung meron man akong namanang kalandian mula sa aking ama, ako na mismo ang tatapos sa buhay ko. Kaya ang letter sender natin ngayon ay itatago na lang natin sa pangalang Hani na namulat sa kabaitan ng kanyang mga magulang. Napakalambing at sobrang banal ng kanyang pamilya kaya ang akala ni Hani ay perpekto na sila. Naaalala pa ni Hani noong 8th birthday niya ay pinaghandaan siya ng nanay niya ng sobrang bongga. Pero sa kabila ng kasiyahan, bigla na lang dumating ang tatay ni Hani at nagalit siya dahil nagsasayang daw sila ng pera. Nasaktan ng husto noon si Hani at nanggalaiti siya kaya isinumpa niya na hindi na siya magsasabi sa kanyang mga magulang na ipaghanda siya sa tuwing kaarawan niya. Hindi nagtagal ay na-bankrupt ang negosyo ng pamilya ni Hani at naghiwalay na rin ang kanyang mga magulang. Pero wala pang isang linggo nag-asawa na agad ng panibago ang tatay ni Hani kaya namulat na siya sa katotohanang nagpaplastikan lang pala ang kanyang pamilya. Dahil nagpapanggap lang pala na sweet ang kanyang mga magulang dahil matagal na palang nang bababae ang kanyang ama. Malungkot man daw na isipin pero pinabayaan daw sila ng kanilang tatay na sobrang takaw sa kifay. Kaya isinumpa ulit ni Hani na hindi niya na ituturing na ama ang kanyang tatay at makikisama na lang siya para sa kanyang mga kapatid at hindi na rin siya hihingi ng tulong. Dahil sa tuwing nanghihingi sila ng tulong sa kanyang ama palagi nitong sinasabi na wala talaga siyang pera. Pero palagi naman nagpo-post ang tatay niya sa Facebook na namamasyal sila ng panibago niyang asawa. Kaya alam ni Hani na hindi na nila kailangan ng kanilang ama dahil palagi naman nandito ang uliran naman nilang ina. Kaya lahat silang magkakapatid ay pinalaki na lang mag-isa ng kanilang ina hanggang sa muli na silang nakabangon. Pero pagkalipas lang ng ilang taon, kailangan ng ipadala ni Hani sa isang lugar kung saan pakiramdam niya siya ay isinumpa. Dahil halos lahat na lang ng kalalakihan sa lugar na yon ay nagkakagusto kay Hani. Masasabi daw natin na OA pero yun ang totoo. Mapabata, matanda, binata, may asawa man o wala, mataba, payat, basta lahat na lang ng lalaki ay nagkakagusto na kay Hani. Dumating na sila sa punto na parang gusto na nilang palaging hawakan si Hani kaya natatakot siya dahil sobrang daming lalaki na noo-obsess sa kanya. Pero kailangan magpatuloy ni Hani sa kanyang negosyo dahil panahon ito ng pandemic at kailangan niyang kumita. Nagbukas si Hani ng isang maliit na resto kaya mas lalo pa siyang naging lapitin ng mga lalaki kaya natatakot na siya para sa kanyang sarili. Kaya isa lang ang paraan na naisip ni Hani para tantanan na siya ng sobrang daming lalaki. Nakailangan pumili na si Hani ng isa sa kanila para tantanan na siya ng iba. Pero bago pa yon, lahat ng lalaki na lalandi kay Hani ay nilandi niya rin pabalik sa chat dahil sinakyan niya ang mga trip na mga boylet. Kaya kumalat muna sa kanilang lugar kung gaano naging kalandi si Hani pero meron siyang isang tao na bihira niya lang makita. Kaya sa kanya na lang nag-focus si Hani at naging boyfriend niya na ang lalaking ito na itago na lang natin sa pangalang Joe. At simula na naging magkarelasyon sila ni Joe, tinigilan na siya ng ibang lalaki na humahabol sa kanya kaya sobrang saya na ni Hani. Kay Joe niya lang naramdaman na safe siya palagi pero dahil bawal sa religion nila ang magjowa lang ay kailangan nilang magpakasal agad. Pumayag si Hani na magpakasal dahil tuluyan na rin siyang nahulog kay Joe at nagsama na sila sa loob ng 3 taon pero wala pa rin silang anak. Kaya ang pinoproblema ngayon ni Hani ay nahuhulog na ang loob niya sa ibang lalaki at nawawala na ang feelings niya para kay Joe. Kaya gano'n na lang ang inis niya sa kanyang sarili dahil alam niya naman na may asawa siya pero nai-inlove pa rin siya sa iba. At ang pinakamasaklap pa, nalagpasan ni Hani ang unang tukso na dumating sa buhay niya pero eto na naman siya ngayon na nai-inlove na naman sa iba. Kaya nakakasigurado na si Hani ngayon na isinumpa talaga siya sa lugar na kung nasaan siya ngayon. Kaya humihingi ng sign si Hani na kung nagmana siya sa kalandian ng kanyang ama ay siya na mismo ang tatapos sa kanyang buhay. Ipinagdadasal din ni Hani na kung anong klase man ang kagandahan na meron sa kanyang mukha, gusto niya na sana itong mawala. Ang gusto ko si Hani ay maganda lang siya sa paningin ng kanyang asawa at wala ng iba. Nai-inlove lang naman si Hani sa ibang tao pero never naman siyang pumatol kasabay ng pagdadasal niya na sana ay hindi niya magawang traidorin ng kanyang asawa. Dahil ayaw niya nang maulit ang ginawa ng kanyang papa sa kanyang mama kaya ayaw niyang mangyari ito sa iba. Kaya sana po ay mabigyan niyo ko ng payo kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Ipagpalagay na lang siguro natin na totoo yung sinabi ng ating letter sender na meron siyang isinumpang kagandahan. Ipagpalagay na lang din natin na totoo na sobrang daming lalaki ang humahabol at nagkakagusto sa kanya. Pwede nating i-take to as a compliment dahil meron naman talagang mga tao na sobrang ganda at habulin ng mga lalaki. Pero once na merong isa sa kanila na binigyan mo ng atensyon, hindi malabong ma-inlove ka din kahit may asawa ka pa. Kaya kung gusto mong makaiwas sa ganitong klase ng sitwasyon, pwede mo naman silang deadmahin, wag mo silang entertainin. Kung hindi mo sila bibigyan ng panahon o kahit na konting atensyon, magsisitigil din yan. Hindi ako sigurado kung namamana ba talaga ang kalandian dahil meron tayong kasabihan na kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kasi para sa akin, meron tayong kanya-kanyang personalidad at paraan kung paano mag-handle ng sitwasyon.